Okay, hello po and welcome sa isa na namang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan po natin at i-feature po natin ang favorite natin na topic, Idol Raffy Tulfo. Okay, hindi na pala idol, yung bagong favorite ko ng tawag sa kanya, si Chupaeng Tulfo. Okay. So, pag-uusapan po natin si Chupaeng Tulfo. And this time ay kakabalik lang nila galing sa bakasyon. And share natin to. Share ko lang din tong video ni Gossip Central. Okay? Matagal-tagal din nang wala si Gossip Central. And welcome back kay Gossip Central. And kala ko huminto ka na. Din pala. Nag-ipon lang ng lakas. Parang Goku lang ang dating no? So dito, manghiram lang tayo ng video. Dito kay Gossip Central. Tukol dito sa latest hearing. Nakasama si Idol Raffy. And then pag-usapan din natin kung ano ba yung pinupunto ni Chupaeng Tulfo dito sa hearing na to. Okay? Well, bago yan, bali, ito yung hearing. Umpisahan natin sa bandang huling video ni Gossip Central. And then eventually, balik tayo dito sa hearing na to. So dito makikita na yung last hearing tungkol dito sa Secretary of Health na nag-open siya nagbigay siya ng issue tungkol sa yung mga bagong doktor na binubuli raw ng mga boss nilang doktor. And then eventually, nagpakamatay or nag-suicide dahil nga daw sa pambubuli ng mga boss nilang doktor. And then ito na yung part 2. Well, i-play muna natin tong last part ng video ni Gossip Central. Kung magpapahiling ako, tawagin gusto mo naman pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing sa lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko sa Secretary Bunuan, ikaw. At saka Umpisa pa lang, galit na galit. Gustong manakit, gustong manampal. Sa telepono pa lang, gusto ng manampal o gusto ng manakit eh. Diba? Sige pa. mga taga-review nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At galit si Idol sa bully, pero pag nasa sarili niyang programa siya, ayun, doon siya nang bubuli. May napanood akong yung video ni Secretary Paras na yung sabi niya, yung mga normal na tao lang naman ang kaya mong ibuli eh. Parang ganoon. Pero yung mga pagdating sa mga malalaking tao, pero katulad ni Kun Sun-hee, kaya niya, pero hindi siya nag-stick sa issue dan sa ano. Binuli niya lang din yung matanda para ipakita na hindi porket mayaman ka, eh sasantuhin ka. Pero wala naman sa puntong inilabas niya na nag-imbento lang siya ng sarili niyang storya para lang mapahiya yung si Isidro Consunji. Pero yung mga maliliit na mga tao, yun yung mga kaya niya pag may kabitan, bubuli niya yung mga tao, 'di ba? Katulad nito nasa video to. doon, magigisa ka. Kaya itong sinasabi ko po, sir, ano, nang nagkaroon kami ng hearing, sinabi ko nga po ito sa Ayun, hearing. Yun na kagad yung pangbuli niya na pagpapatawag siya ng hearing, 'di ba? Sige pa. kay Secretary Bunuan na mag-secure po ng insurance, accident insurance. Kasi nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiling ako, tawagin gusto mo naman pati ikaw. Gusto mo? Nakakatakot. Nakakatakot ka naman, Idol. Ay, Chupaeng Tulfo. Natakot gustong manampal parang ano eh. Kaya nga sir eh. Kaya nga eh. Pinagmamalaki pa niya sa programa niyang RTIA eh. Ang galing niyang mambuli dahil pagdating sa Senado eh, pagka hindi nasunod yung gusto niyang mangyari, mag-walk out siya. Okay? Hindi sir, tatlong beses na may aksidente. Sir, tatlo na. Kung unang aksidente ito, pagbibigyan kita. Pero tatlo na. So ibig sabihin pati ikaw pabaya. Kaya nga sir, gusto mo nga sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag. Ang hindi nare-realize ng mga Tulfonatics ang sinasabi nila ang RTIA ay ang last resort para masolusyonan yung problema ng mga tao Tapos siya mismo ang pumupunta sa ibang ahensya o kaya sa Senate hearing dahil pagdating sa RTIA hindi niya maayos o hindi niya masolusyonan yung mga problema na dinudulog niya, yung mga kino-content niya sa RTIA. Kumbaga, yung mga tao ay yung may deception yung programa. Nakakala ng mga tao yung RTIA yung last resort. Pero pagdating sa RTIA, sasabihin niya papatawag ka sa Senate hearing. Ibig sabihin hindi yun yung last resort. Tapos kahit siya, hindi rin siya umaasa sa sarili niyang programa pagdating ng gusto niyang masolusyonan yung sarili niyang problema. Katulad yung problema niya kay Attorney Libayan o sa mga small vloggers, hindi niya nasolusyonan, hindi siya nagpunta sa sarili niyang programa para masolusyonan. Imbis na ang ginawa niya ay pumunta rin siya sa pinaka last resort. Doon yun sa korte. Doon rin siya huling pumunta. Yun yung deception doon Pinapakita nila sa mga mahihirap nating mga kababayan, sa mga naghihikaos nating mga kababayan na ang last resort ay yung RTIA. Pero siya mismo, kahit na si Attorney Libayan na rin nagsasabi na ipatulfo niyo ako, 'di ba? Pero anong ginawa ni Chupaeng Tulfo? Ayun, pumunta sa korte, nagkain ng kaso, patong-patong na kaso kay Attorney Libayan. Well, napanood ko rin yung video ni I'm Shanwin. Umakyat si Secretary Paras doon sa Sunday live stream nila ni Mang Temyong na sabi nga ni Secretary Paras na okay lang, may karapatan naman sila kahit si Tulfo. May karapatan naman silang mag-file ng kaso sa kahit kaninang tao. Karapatan nila yun. Pero hindi porket nag-file ka, panalo ka na. Yung conviction, yung importante dun. Na katulad ng
tinatago nila sa maraming tao. Katulad si Chupain Tulfo, tinago niya na convicted siya doon sa kanyang certificate of candidacy. Itinago niya na hindi siya convicted ng criminal liability, 'di ba? Kailan lang yung election, 2022, 3 years lang ang nakakalipas. Nakalimot kagad si Chupain Tulfo na convicted siya ng libel, na may criminal conviction siya, 'di ba? Nagsinungaling siya, ibig sabihin. Tapos yung mga Tulfonatics at saka mga Ampalaya, tuwang-tuwa na pagka sinabing kinasuhan ang small vlogger, kinasuhan si Atty. Libayan, tuwang-tuwa na eh. Pero hindi nila alam, hindi pa doon nagtatapos. Kasi kumbaga, kontento na sila sa desisyon ng prosecutor na nagkaroon daw ng probable cause. Pero doon pa lang, nagsasaya na sila. Hindi nila alam na hindi naman doon nagtatapos ang pag-file ng kaso. Lahat ng tao pwede magkaso, okay. Pero hindi lahat ng kinakaso mo ay nako-convict ka. Balik tayo dito sa isyong to na si Idol ay galit sa bully pero siya mismo nang bubuli. And dito nga sa hearing na to, humingi siya ng update tungkol doon sa ni-raise niyang issue na may mga bagong doktor na binubuli ng mga boss nilang doktor and nauuwi sa pag-suicide. Dito nga sa hearing na to, may update si DOH Secretary and pakinggan natin. Okay, may pa-intro muna itong si Chupain Tulfo dito sa hearing na to and pakinggan muna natin siya sa opening statement. Yo, welcome back. Do you have any opening remarks, Bob? Thank you, Mr. Chair. Before anything else, I would like to add to your observation you made earlier pertaining to the absence of some resource persons despite the invitation. Meron lang po akong na-observe din. This is not the first time, I think quite a few times. Super VIP tumatakad di SWD. Pinatantay kami ng 15 minutes. Wow! Na-offend kagad si Idol Rafi sa pagiging late ninyo. Okay? Dahil nga present siya sa Senate hearing. No? At narinig ko dun sa bagong video ni Atty. Claire na maaga nga siya dito sa hearing na to. Ang hearing na to tumagal ng 5 hours. Okay? Pero si Chupain Tulfo tumakas at nagstay lang ng 1.5 hour dito sa hearing na to. At bakit hindi niya tinapos yung hearing na to? At sumibat kagad siya. At bakit kaya may mas importante ba siyang kailangan puntahan bukod dito sa hearing na to in aid of legislation? Well, pakinggan muna natin yung ang kanyang opening remarks. Tingnan yung isang gulat eh. Oh, may napagalitan. 10:30. And Mr. Chair's been here as well. So sana wag naman ganun. Huwag tayo mapansagan ng Filipino time. Yun yung sikat na sikat tayo sa buong mundo eh. Pag sinabi Filipino time, late palagi. Next time. Oo nga naman, si Chupain Tulfo ang aga-aga nandyan eh. Pero may pupuntahan pa. Kailangan maaga kayo para mas mapagalitan niya kayo. In fairness to them, hindi na naman sila, meron pang ibang mga resource persons sa mga ibang hearing ko, Mr. Chair, na ako mismo ang chairman. Okay, pumunta na tayo doon sa kinamusta niya yung kaso ng mga nabubuli daw na bagong doktor sa mga ospital. Kasi during the last hearing, nakausap po natin yung Secretary ng Department of Health pertaining doon sa bullying sa mga doctors. Isn't it strange na isang tao na mahilig mambully ang ini-issue niya ay bully sa ibang tao? Yung parang ikaw naninita ka ng isang bagay na ikaw mismo ang gumagawa. Okay lang, katulad ng sa mga kaso-kasong ganyan. Si Idol Rafi, binubully niya si Atty. Libayan. Yun pa lang naman, opinion ko. Binubully niya si Atty. Libayan by filing a lot of cases sa iba't ibang lugar, iba't ibang kaso, iba't ibang kampo ni Chupain Tulfo ng RTIA, Atty. Garrett. Kahit na alam na natin na si Atty. Garrett ay Chief of Staff ni Chupain Tulfo at mismo si Chupain Tulfo ang nagkakaso at nambubuli kay Atty. Libayan. Well, ano naman yun? It's his right naman para magkaso. Alam mo yun, pikunin bata. Ayun, eto, pakinggan natin yung update ni DOH Secretary Arbos. Sa mga ospital. Okay, so meron na ho ba tayong development dito, Secretary Herbosa? Yes, Senator, Mr. Chair. So sana update yung meron 2 cases of suicide allegedly related to bullying. Kinonfirm po ng ating director ng East Avenue Medical Center na yung kanyang ad hoc committee inimbestigahan at hindi naman po related doon sa wala daw bullying na nangyari doon sa 2 suicide cases. Patay. Nila were really Walang nangyaring bullying. Ibig sabihin, imbento. Di ba? Invento time. Ganun yung lagi ko sinasabi sa mga previous video ko rin. Na pupunta dyan, mag-hearing, tapos pag nagsalita si Chupain Tulfo, mag-invento na siya ng storya, and then yun na yung nagiging facts of the case. Doon siya magdedepende sa storya niya bilang facts of the case, yung totoong nangyari. Well, in fact, katulad nitong nangyaring to, nag-imbestiga, may nag-imbestiga rin sila, pero sabi hindi naman daw dahil sa pambubuli kaya namatay, 'di ba? Pero sinasabi ni Idol Rafi dun sa nung inopen niya tong issue to, nabubuli yung mga bagong doktor, and then nagre-result na nagpapakamatay sila kasi binubuli sila. Well, in fact dito, hindi naman dahil sa pambubuli kaya sila namatay. Okay, pakinggan pa natin. their duties as first years. Pero may mga personal problem pala yung dalawa. Personal problem. And the families are not pursuing any case. Okay. Bullying against So, the hospital. So parang Kung close talking sa about kanila. sa Quezon City at saka sa Manila, I did not mention the name of the hospital, pero ikaw na nag-mention. So meron pa sa Manila. Kasi ang nakarating sa akin, mismo from the hospital staff, ito na po yung mga first year college, yung mga first year na mga doktor nagtitrain sa ospital ngayon.
na sila nabubuli at hindi na doon makayanan yung pressure, yung pamamahay. That's why they committed suicide. So you said not related. Compare natin to doon sa programa ng RTIA na siya mismo yung nambubuli. Ang pagkakaiba, sa RTIA, yung mga binubuli niya, nagpapakamatay. Yung may binuli siya na pinangalanan niya ng gold digger, mismo sa programa niya, sinabi ng babae na magpapakamatay na siya. Yun yung, strange dito sa pagka-grandstanding ni Idol Rafi, na siya, dinedepensa niya yung mga doktor na nabubuli daw sa mga ospital, kaya nagpakamatay. Well, in fact, kinonfirm ni DOH Secretary Arbosa na hindi totoo yung pag-aakusa dun sa kwento ni Chupain Tulfo. At yun ay yung mga kasong ganun, hindi naman kaso ng mga doktor, pero yung mga content nila sa RTIA ay ganun yung nangyayari. Yung binubuli niya yung mga tao and then eventually may nagpapakamatay. Yun yung sad truth about the reality. Okay? Gusto niya may ipaimbestigahan yung mga kasong ganito, tapos pero yung sa RTIA okay lang, na siya mismo yung nambubuli tapos may magpapakamatay. Pero i-re-raise niya yung mga ganitong issue na hindi naman pala totoo. Well, sobrang cringy lang na ikaw mismo yung mag-re-raise ng issue ganyan. Well, in fact, na nangyayari yan sa programa mo na ikaw mismo yung bully at may mga tao na binuli mo na nagpapakamatay. Sana magising na sila sa katotohanan yung mga Tulfonatics. Kasi ganito talaga yung nangyayari na kapag siya yung gumawa, pagka siya yung nag-raise ng issue, masolusyonan. Pero yung nag-investigate yung Department of Health, hindi naman totoo. Pero pag nangyari ito sa programa niya, yung RTIA mismo, yung doon nangyayari yung pangbubuli. At in the end, sa kanilang programa, yung mga may taong nabubuli na nagpapakamatay. Diba? So yun, hanggang dito na lamang po ang video natin ngayong araw. And please pakisubscribe po ako sa channel ko. And maraming salamat sa mga nanonood at sumuporta nitong video natin ngayong araw. And hanggang sa susunod, ingat po tayo lahat. Ciao, ciao!